Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, for He is faithful to us. He is full of mercy and grace. He is for us. He is our treasure. Our Father, He is for truth and justice. And He loves us for all eternity. He gave to us the Messiah, the Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, Jesus Christ, the Lamb of God, the bread of life. He's the one writing our names in His book of life. Our Father exalted the name of Jesus above all names, so that every tongue may confess that Jesus is Lord. Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Therefore, Jesus is also God. We must worship Him. He is the coming King. He will judge the people at the last days. And Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit, so that whenever we call on the name of Jesus Christ, He will come to us through the power of the Holy Spirit. Our glorious Father, He is awesome. He is magnificent. He will never ever change. He will sustain us. He created us in His image and likeness because we are valuable in His sight. We are priceless. So last time we read Proverbs chapter 3. Dito sa Proverbs chapter 3, ina-advise tayo ni King Solomon not to forget the law and to keep the commands of our Father in our hearts para magkaroon tayo ng eternal salvation, for length of days and long life and peace they will add to you. Susundin natin ang mga utos sa atin ng tatay natin, Almighty Father. At hindi dapat mawala sa atin ang mercy and truth, yung awa at yung katotohanan. Huwag natin kalimutan. Ilagay natin sa neck natin. Magiging parte natin ng pagkatao natin. Write them on the tablet of your heart. Para maka-find tayo ng favor kay Almighty Father at maging inspiration tayo sa ating mga brethren to obey the Almighty God. We must trust our Father with our whole being, heart, and lean not on your own understanding. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng decision making, pagtitiwalaan natin yung tatay natin. Acknowledge Him, and He shall direct your paths. At hindi tayo dapat maging arrogant or boastful or prideful to be wise in your own eyes. Hindi tayo dapat maging swell-headed or lumaki ang ulo. Fear the Lord and depart from evil. Dahil yung respeto natin at pagmamahal kay Almighty Father, it will be our sustenance. Yung honor natin ang tatay natin with our possessions, ano yung pagkatao natin, and the first fruits of all your increase. Yung strength natin at yung whole being natin. At kung meron mga tinuturuan tayo ni Almighty Father ng lessons, huwag tayong magagalit sa tatay natin, tanggapin natin. Dahil si Almighty Father, pag kinokorek niya tayo, ibig sabihin ng mahal niya tayo. Pag hindi niya tayo kinokorek, pinabayaan na niya tayo. May mga taong ganun, di ba, na gumagawa sila ng wickedness. Pero, lalo pa silang yumayaman sa mundo na to. Bakit? Pinabayaan na sila ni Almighty Father
Dahil ang kapupuntahan ng mga taong disobedient na pinabayaan na ni Almighty Father ay sa eternal damnation. Kung walang pakialam sa atin yung tatay natin, hindi niya tayo tuturuan ng lesson, hindi niya tayo i-correct. Pero mahal niya tayo, kaya kino-correct niya tayo. Para makabalik tayo sa kanya, para makuha natin ang ating inheritance. Yung wisdom, more precious than any treasures here on earth. Dapat nating panghawakan yun. Yung wisdom, yung may takot tayo sa tatay natin, iisip natin ang kanyang advice, pagtitiwalaan natin siya, yun ang real wisdom. Keep sound wisdom and discretion. For they will be life to your neck and grace to your life to your soul and grace to your neck. Design yung wisdom. Hindi ka lulugo-lugo, no? Grace to your neck. Pwede kang maglakad ng nakataas ang noo. Dahil ang kasama natin ay si Almighty Father. Wala tayong takot sa kung ano man ang meron sa mundo na to. Dahil si Almighty Father, He is our stronghold, our protector. And when you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet, peaceful. Ang pagtulog natin, so ang pagtulog na sinasabi dito, literal na pagtulog, and symbolically pagtulog ay pag-uwi natin sa tatay natin. Hindi tayo matatakot na baka sa impyerno tayo mapunta dahil nagtitiwala tayo kay Almighty Father. Hindi tayo matatakot. At pag may mga tao na nangangailangan ng tulong, tutulungan. Hindi na papaasahin pa, ibigay na yung tulong. Huwag maging madamot. Huwag niyong i-deny yung justice and yung help na kailangan ng kapwa-tao natin. At huwag magpaplano ng kasamaan. Huwag din mananakit ng kapwa-tao, ibebetray, magiging traitor ka. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya ayaw din ni Almighty Father ng nagbebetray sa government o yung kudeta. Ayaw ni Almighty Father nun. Kasi yung kudeta or nagbebetray ka sa government, ganun ang ginawa ni Satan kay Almighty Father. He betrayed the Almighty God. Dahil gusto niya siya ang mamuno, no? Kaya kung sino man ang namumuno sa country, sino ang nagtayo ng naglagay sa pwesto na yon, na tao na yon, wicked man siya o hindi, si Almighty Father ang naglagay doon to teach people lessons. At huwag maiinggit sa mga tao na yumayaman dito sa mundo na to na puro wickedness ang ginagawa. At ang makaka-inherit ng glory ni Almighty Father ay ang mga taong wise. Pag sinasabing wise, yung may takot kay Almighty Father, sinisik ang advice ni Almighty Father. Laging tinatanong, Almighty Father, tama ba itong gagawin ko? Kayo ang mag-guide sa akin, Almighty Father. Your will be done. Pero ang kapapuntahan ng mga foolish people ay kahihiyan. Yun ang kanila magiging
legacy. Dahil hindi sila nagtiwala kay Almighty Father. So dito na tayo, Proverbs chapter 4. Hear, my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding. Instruction. Kasi si Solomon, para na rin siyang tatay na nagbibigay ng advice. Inutusan siya ni Almighty Father na magbigay ng advice sa atin. Testimony dito ni Solomon sa kanyang mga bagay na natutunan dito sa mundo, na kahit na sobra ang kayamanan niya, sobra siyang full of wisdom, kung wala naman si Almighty Father sa kanya, it's like chasing after the wind. Lahat na ng excess na experience na ni King Solomon, pati ang mga asawa, sobrang dami. Pati ang gold, sobrang dami. Walang makaka-equal or naka-equal kay King Solomon sa wisdom. Sa sobrang dami ng asawa, wala rin naka-equal. At wala rin naka-equal sa kanyang kayamanan. Yun ang sabi ni Almighty Father. Kaya yung mga philosophers sa Greece, no? Silang lahat galing yung kanilang wisdom, yung natutunan nila, yung way of thinking nila kay King Solomon, pero naging sila, perverse ang utak nila kasi malayo sila kay Almighty Father. Kaya perversity ang ngayon ang naituturo nila sa mga tao. Nagaano sila yung ginagaya nila si King Solomon kung paano mag-isip, pero hindi nila magagaya dahil yung wisdom na nakuha ni King Solomon galing yung kay Almighty Father. Kahit gayahin nila si King Solomon, hindi magagaya. Kaya yung wisdom ng mundo na to galing sa perversion. Para makuha natin ng real wisdom and knowledge kay Almighty Father tayo, dapat merong takot, may respeto, may pagmamahal. For I give you good doctrine, do not forsake my law. Ano yung law ni Solomon? Yung law din ni Almighty Father. Ginagaya niya si Almighty Father nung siya ay natuto na ng lesson. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, let your heart retain my words, keep my commands and live. Makinig ka sa mga utos ko at nang ikaw ay mabuhay. Yun ang turo sa kanya ni David. Alam natin si David, the man who's after God's heart. Sinusunod niya si Almighty Father. Mahal na mahal ni David si Almighty Father. Ngayon, ang utos ni David kay Solomon, pakinggan siya yung kanyang mga ginagawa, gayahin siya. Excuse me. He also taught me and said to me, let your heart retain my words. Ilagay sa heart. Keep my commands and live. Nang sa ganun mabubuhay ka. Get wisdom, get understanding. Do not forget nor turn away from the words of my mouth. Dahil si David, marami na rin siyang experience na natutunan. Ngayon, ipinapasa niya ngayon kay Solomon. In the long run, natuto si Solomon na tama talaga yung sinasabi niyang kanyang tatay na si David. Do not forsake her and she will preserve you. Yung wisdom ang tinuturing dito na her. Ipreserve ka ng wisdom. Ibig sabihin, fear of the Lord. Love her and she will keep you. Yung wisdom, mahalin mo yung wisdom. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. Pag nagkaroon ka ng wisdom, maiintindihan mo na, kadugtong na ang understanding doon sa wisdom. Si Almighty Father,
sa kanya galing ang wisdom. Pag may wisdom tayo kay Almighty Father, sumusunod na yung understanding and knowledge na iintindihan na natin ang mga bagay. Verse 8, exalt her, and she'll promote you. She'll bring you honor when you embrace her. Her, ang wisdom, hindi ito, bakit her? Baka magtanong kayo kung bakit her. Ito ba ay si Mary? Hindi ito si Mary. So, ang wisdom ang pinatutungkulan dito. Ha? Hindi ito si Mary, ha? Kasi karamihan ng mga tao makakita lang ng her nang walang pinatutungkulan. Basta her ay si Mary na yan. Kasi nga, gusto nyo i-promote si Astarte, si Ishtar, si Asherah. Paganism. Hindi ito si Mary, ha? Itong exalt her. Ito ay wisdom. Panghawakan yung wisdom. Ibig sabihin. She will bring you honor when you embrace her. Yung wisdom. Yung takot kay Almighty Father. Ay, dudugtong natin yung wisdom. Lagi may fear of the Lord yun. Ibig sabihin. Patungkol pa rin kay Almighty Father. Yun, hindi yung kay Mary, ha? Sino ba yun? Yung naging vessel para may panganak si Jesus, hindi to si Mary. Verse 9, she will place on your head an ornament of grace, a crown of glory. She will deliver to you pag meron tayong wisdom. Pag nasa sa atin si Almighty Father, yung pag-ating decision making, isisik natin si Almighty God. Hear my son and receive my sayings, and the years of your life will be many. Pag sasabing will be many yung years ng life mo, ibig sabihin to, for all eternity ito. Hindi lang kasi ito, yung buhay dito sa mundo na aabutin ka ng 100 years old. Pag sasabing the years of your life will be many, for all eternity to, dahil ang years lang naman natin dito sa mundo, maximum is only 120. Pag sabing years of your life will be many, ito ay sa eternal salvation kay Almighty Father. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right path, sa tamang direksyon. Pag meron kang wisdom, nasa tamang direksyon ka. So yung wisdom, hindi yung wisdom ng mundo na to, wisdom na galing kay Almighty God. Yun ang nasa tamang direksyon tayo. Verse 12, when you walk, your steps will not be hindered. Hindi tayo mapipigilan sa ating mga paglakad. Walang hindrances. Smooth sailing. And when you run, you will not stumble. Hindi ka madadapa. Pag sinisik natin ang advice ni Almighty Father, we acknowledge Him. Take firm hold of instruction. Do not let go. Yung mga instruction ni Almighty Father, panghawakan natin, wag natin bibitawan. Keep her, for she is your life. Yung wisdom. Siya ang ating buhay, yung wisdom, galing kay Almighty Father. Hindi ito tao, ha? Personification lang to. She, pag ang pronoun na ginagamit ay she, tsaka her. Personification to, wisdom ito. Do not enter the path of the wicked. Huwag yung gagayahin ng mga wicked people. Do not walk in the way of evil. Huwag maglalakad sa daan ng kasamaan. Avoid it. Iwasan. Ha? Huwag minsan kasi, ano pa tayo, malayo na sa atin, pinupuntahan pa natin. hindi yun wisdom, malayo na sa atin, tapos pupuntahan pa natin. Layuan nga natin, avoid it, do not travel on it. Alam na natin kung ano yung tama at mali, isisik natin advice si Almighty Father, kinakalimutan pa natin, tinatanggal pa, gusto pa natin masunod tayo. Laging ganun gusto natin masunod tayo sa sarili natin. Ang path na direction natin, hindi tayo marunong. Yan, napapahamak tayo lagi. Turn away from it and pass on. Wag daanan yun.
Paano ba? Wala nang papel. Lalaktawan, ha? Lalaktawan, hindi dadaanan. Halimbawa, ito. Naglalakad tayo. Dito ang wisdom, dito ang... Ay, ba't walang sulat? Naglalakad tayo, dito ang wisdom, dito ang path to destruction. Ang tao kasi gusto pa yung path to destruction. Ito, mas maganda ditong dumaan eh. Hindi. Kahit dito tayo dadaan sa papunta sa kung ano ang gusto ni Almighty Father. Hindi tayo ang masusunod. For they do not sleep unless they have done evil, and their sleep is taken away unless they make someone fall. Yung evilness, hindi natutulog yun hanggat hindi meron na huhuli or natatrap. Doon ang wickedness. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Mga nagbibisyo, droga, alak, maraming mga bisyo, no, ng mga excess, napapahamak ang tao tuloy. Nagkakasakit. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Yung path na gusto para sa atin ni Almighty Father, maliwanag na maliwanag. Pero ang tayo, na wicked people kasi tayo, gusto natin lagi, dun sa dilim tayo dumaan, meron namang maliwanag kay Almighty Father. Dahil sa wickedness natin, gusto natin masunod tayo sa buhay natin. Hindi pwede yon dahil kapahamakan ang papupuntahan natin. The way of the wicked is like darkness, madilim. They do not know what makes them stumble. Nadadapa, hindi alam kung bakit. Kasi nga madilim. May path naman at ginawa si Almighty Father para sa atin, na sundin natin. Pero mas matigas ang ulo natin. Mas gusto pa natin sa dilim maglakad. Gusto na natatapilok tayo, nadadapa. Bakit ganun? Matigas ang ulo ng tao. Akala natin marunong na tayo sa buhay. Akala natin porke matanda tayo, porke marami tayo na pag-aralan sa mundo na to, magaling na tayo, magaling. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Maging attentive sa mga salita na itinuturo sa atin. Makinig mabuti. Don't let them depart from your eyes. Dapat focus, diretso ang tingin. Don't let them depart from your eyes. Yung law ni Almighty Father na nakasulat, ganyan lagi tayo. Kasi minsan pag ditingin tayo din sa pag-ganon, pag ditingin tayo na pag-ganon, nadadapa tayo. Kaya dapat diretso ang tingin kay Almighty Father. Nakafocus lang tayo sa Kanya. Ang dami kasi dito sa mundo, yung mga nakikita tayo ng mga bagay na magaganda, na akala natin makakabuti sa atin. Don't let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Yung heart, importante. Gusto kong yumaman. Ganito ang gagawin ko ngayon. Hindi yun ang plano ni Almighty Father sa'yo. Ano ka ngayon? Sa ginawa mo, nasunod man ang gusto mo, hindi ka man masaya. Nasunod ang mga bagay na gusto mong mangyari, pero hindi ka masaya. Wala kang peace of mind sa mga bagay na gusto mong mangyari dahil sinunod mo yung sarili mo. O ngayon, trabaho ka na ng trabaho. Hindi ka na makawala. Dahil yung sarili mo ang sinunod mo. Yan ang gagawin natin. Meron pang chance tayo. Hindi naubusan si Almighty Father ng chance na bigyan tayo. Hindi naubusan si Almighty Father na bigyan tayo ng maraming chances.
Don't let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Kasi ngayon, na-stress na tayo kasi nga, mali yung mga decision making natin. So, yung stress, nagkakasakit tayo, no? O ako din, ganun din. Kasi nga, matigas ang ulo natin, na-stress tayo, humihina ang ating resistensya. Dahil sa mga bagay na hinahabol natin dito sa mundo, dahil mali-mali ang mga decision making natin. Trabaho ka ng trabaho, wala kang naiipon. Dahil mong binabayaran, dahil sa mga luho mo sa buhay. Hindi ka lang manahimik, no? Ako rin ganon, ha? Kaya nai-stress tayo. For they are life to those who find them, buhay ang makakakita nun. And health, kalusugan, to all their flesh, kalusugan sa katawan natin yon. Dahil nga, pag hindi tayo na-stress, hahaba ang buhay natin. Since, puro kalokohan tayo. O nung bata kayo, nagbibisyo ba kayo? Hanggang sa pagtanda na yung lumalabas na yung sakit ninyo. O may sakit din ako. Pare-pareho tayo. Verse 23, keep your heart with all diligence. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Yung puso. Keep your heart. Kasi galing sa puso lahat ng mga nangyayari sa atin. Nalulungkot tayo o humina ang resistensya. Nalulungkot tayo o nagkaroon tayo ng sakit sa tiyan. Dahil yung heart natin wicked kasi eh. Ayaw natin sundin si Almighty Father. Kaya na-stress na tayo, dami na tayong sakit. For out of it spring the issues of life. Mga issues sa buhay natin. Put away from you a deceitful mouth or devious mouth, and put perverse lips far from you. Mga sinungaling, no? Wag magsisinungaling, wag magmamanipula, wag mag-aabuso, mag-aalipusta or magchichismis or mga nanakit ng kapwa-tao. Let your eyes look straight ahead, diretso ang tingin. And your eyelids look right before you. Your eyelids look right before you. Ibig sabihin, righteousness. Yun dapat ang ating tignan. Yung righteousness, diretso lang ang tingin. Kasi ang dami natin nakikita sa mundo na to. Uy, ang ganda nun na. Gusto ko ng bagong ganon. Na-stress ka na, gusto mo mabili yung mga gamit na gusto mo. Na-stress ka, ang dami mo ngayon utang sa bangko. Credit card mo, na-max mo na. Ay, magtatrabaho ka ngayon. Pabayaan mo na yung health mo. Dami mong anak, ayan. Dami mong asawa, sinuportahan mo yung dami mong asawa. Nice. Sino may gusto nun? Gusto mo kasi yon, ha? Na-stress na. Ponder the path of your feet. Pag-isipan mabuti, ano bang tatahakin ng dadaanan ko dapat? And let all your ways be established. Lahat ng mga dadaanan mo, establish mo. Paano may establish? Tatanong mo kay Almighty Father, tama ba to Almighty Father? Nakapag-asawa na ako ng isa, pwede ba ako mag-asawa? Dadagdagan pa yung anak, nadagdagan ng asawa. Support sa mga madaming anak. Tapos may bisyo ka pa. Tapos, daming gastos. Kasakit ka na. Ganun, hindi ka na naging masaya, hindi na nakawala. Na-trap ka na.
Samantalang ibang mga tao, mahirap man sila, nakatingin sila kay Almighty Father, kahit hindi sila mayaman, satisfied sila, contented sila, may joy sila. Dahil nasa sa kanila si Almighty Father, yung decision making nila, simpleng buhay lang pero masaya. Akala nyo ba yung mga mayayamang tao walang problema? Maraming problema yon. Nadedemanda sila. May mga utang din sila sa bangko. Huh? Nag-iisip sila ng bagong pagkakaperahan para dumami yung pera. Ganun. Akala nyo kasi pag gusto ko yumaman. Akala nyo pag mayaman walang problema. Meron din. Pantay-pantay tayo. Pag mayaman ka, mas marami kang problema. Mas marami kang sinusuportahan. Dumami ang asawa mo. Oh, ano nangyari? Wala rin. Dumami ang mga susuportahan mo na bahay dahil paggawa ka ng paggawa ng bahay eh. No? Hindi natapos yung pagpapagawa mo ng bahay. Tapos ang dami mo ng mga tao na sinusuportahan din. O wala ka ng peace of mind. Kasi nga, nag-aspire ka ng malaki. Hindi ka na kontento. Wala kang wisdom. Kaya nga dapat lahat ng gagawin natin, i-acknowledge natin si Almighty Father. Siya ang magdidirect ng path natin to righteousness. Dahil tayo, madadapa tayo lagi sa mga paths na dinadaanan natin. Akala natin, maganda yung path na to, dito ako dadaan. Oh, ano nangyari? Ako rin gano'n, natututo. Ang mga tao dapat sa mga buhay-buhay, pag naka-experience tayo ng trials and tribulations, pag-isipan natin ngayon, Lord, mali ako dito. Sa susunod, Lord, ikaw na ngayon and forever, Lord, ikaw mag-decide for me dahil ako hindi ko alam kung ano ang nasa future. Huwag maging swapang. Ponder the path of your feet and let all your ways be established. Do not turn to the right or to the left. Remove your foot from evil. Huwag gumawa ng kadumihan, kasamaan. Pag sinabi ni Almighty Father, ganito ang gagawin mo, susundin mo para hindi tayo mapahamak. Parang dapat natututo tayo sa mga bagay na na-experience natin. Hindi natin dapat ibaliwala yun dahil lahat ng mga na-experience natin, lesson yun para sa atin. Dito na ngayon tayo, Proverbs chapter 5. My son, pay attention to my wisdom. Makinig ka. Laging siya sabi, makinig, makinig. Lend your ear to my understanding. Ibigay mo yung tenga mo para maintindihan mo. That you may preserve discretion and your lips may keep knowledge. Para matuto ka. Para lahat ng mga bagay na sasabihin mo may knowledge or may kwenta. Kasi iba nagsasalita na walang kwenta. Daldal lang ng daldal, wala namang bearing or walang weight yung kanilang mga sinasabi. Kaya dito, magsasalita tayo ng may kwenta. Ano yung may kwenta? Yung may bearing, yung may value, may matututunan. My son, pay attention to my wisdom. Lend your ear to my understanding. That you may preserve discretion or appreciate good judgment. Kasi yung mga ibang tao hindi na na-appreciate yung good judgment kasi mas gusto nila sarili nila, susunod nila. And your lips may keep knowledge. Sa bawat gas ng bibig natin, merong knowledge na matututunan ng mga tao. For the lips of an immoral woman drip honey. Ito, ang patungkol dito ay isang immoral woman. Tinuturuan tayo. Baka sabihin niya, hindi, woman pala eh. Immoral woman pala eh. Hindi naman immoral man. Ang sinasabing immoral woman dito, it's not just adultery, kundi ang ways ng mundo na ito.
For the lips of an immoral woman drip honey, and her mouth is smoother than oil. Maganda magsalita, madaling maghikayat. Maganda yung boses. Nakakapanghina. For the lips of an immoral woman drip honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. Nakakamatay. Lason pala. Akala natin maganda, maayos. Yung pala lason, nakakamatay. Her feet go down to death. Her steps lay hold of hell. Sa impyerno ang kapupuntahan or Sheol. Sino ba tong immoral woman na to? Ang immoral woman ay ang mundo na ito. Magaling maghikayat ang mundo na to. O yayaman ka, magiging famous ka. Lahat ng hikayat dito sa mundo. Kaya nga itong mundo na to, ang pronoun ay she. Woman kasi, motherland, mother nature, mother earth. Her feet go down to death. Her steps lay hold of hell or Sheol. Lest you ponder her path of life, her ways are unstable. Unstable ang mundo na to. You don't know them. Unstable ang mundo na to. Akala natin hindi stable ang mundo na to. Mga nagro-rule sa atin, stable, magagaling. Hindi. Ang namamayani sa mundo na to ay wickedness. Lest you ponder her path of life, her ways are unstable, you not know them. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. Makinig mabuti. Laging siya sabi, makinig mabuti. My children. Kasi parang tatay na nagbibigay ng advice sa anak. Remove your way far from her. Layuan ang gawain ng mundo na to. And do not go near the door of her house. Lest you give your honor to others. Iba ang makikinabang ngayon, hindi ikaw. Pag inaccept mo ang immoral woman or ang gawain ng mundo na to, hindi ka makikinabang ng fruits of your labor. Lest you give your honor to others and your years to the cruel one. Mababaliwala lahat ang mga pinagpaguran natin dito sa mundo kung tayo ay makikipartake sa mga gawain ng wickedness ng mundo na to. Sayang ang buhay natin. Your years to the cruel one, lest aliens be filled with your wealth or strength. Hindi mo mapapakinabangan. And your labors go to the house of a foreigner. Iba ang makikinabang sa mga pinagpaguran mo. Kaya dapat nakafocus lang tayo kay Almighty Father, sa wisdom ni Almighty Father. Lest aliens be filled with your wealth and your labors go to the house of a foreigner. And you mourn at last when your flesh and your body are consumed. Saka ka ngayon iiyak pag ikaw ay mahina na. And you mourn at last when your flesh and your body are consumed. Kaya nga marami sa mga tao ngayon, pag matanda na, saka lang nalulungkot, saka lang bumabalik yung Almighty Father, saka lang nakikinig, nagsisisi sila. Habang bata pa, kaya pa, purihin natin yung tatay natin, pagsilbihan natin siya. Sundin natin ang kanyang commandments, ang kanyang statutes. Yun ang real wisdom. Kasi pagtanda natin, para hindi tayo magsisi sa bandang huli. And say, how I have hated instruction and my heart despised correction. Nung bata ako, ayoko ng instruction. Nakalagay ito, and say, how I have hated instruction and my heart despised correction. I have not obeyed the voice of my teachers. Hindi ako nakinig. Kung kailan nakaranas na ng pain and suffering,
saka magsisisi. Ngayon pa lang makinig na tayo sa tatay natin para hindi tayo magsisi sa bandang huli. How I have hated instruction and my heart despised correction. I have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to those who instructed me. Hindi ako nakinig sa mga nagbibigay ng instruction sa akin. May mga prophets na pinadala si Almighty Father, pinadala niya rin si Jesus Christ to instruct us, to teach us, pero hindi tayo nakinig. I was on the verge of total ruin in the midst of the assembly and congregation. Sira ang buhay natin. Kita ng tao, sira. Drink water from your own cistern and running water from your own well. Should your fountains be dispersed abroad? Streams of water in the streets? Hindi mo mapapakinabangan o hindi mo napakinabangan ang buhay mo dahil ang gusto mo lagi gumawa ng wickedness. Hindi ka naging blessing sa mga tao. Hindi ka naging inspiration sa mga kapwa-tao mo. Nakakalungkot, di ba? Kung kailan matanda na, saka magsuserve kay Almighty Father. So yung decision making natin, ngayon na, gawin na natin. Huwag na tayong magsayang pa ng panahon. Should your fountains be dispersed abroad, streams of water in the streets, let them be only your own and not for strangers with you. Let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. As a loving deer and a graceful doe, let her breast satisfy you at all times and always be enraptured with her love. Sino ang ating first love? Si Almighty Father. At saka diba sa Bible, ang church, ang bride. Sino ang groom? Si Jesus. Maging faithful tayo. Huwag na tayong tumingin pa sa iba-ibang mga bagay sa mundo na to. Dahil kapahamakan ang papupuntahan natin. Maging faithful tayo kay Almighty Father. Mahalin natin si Jesus Christ. For why should you, my son, be enraptured by an immoral woman? Bakit ka papatol sa immoral na tao or sa immoral na mga gawain ng mundo na to? And be embraced in the arms of a seductress, nang hihikayat na gumawa ng kasamaan. Pinipilit, hinihila ka na gumawa ng kadumihan. Bakit ka papayag? So hindi tayo dapat pumayag sa panghihila sa atin ng mundo na to. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He ponders all His paths. Si Almighty Father, inoobserbahan niya tayo. Nakatingin siya lagi sa atin. Kung anong ginagawa natin, yung decision making natin, ano bang gagawin ng anak ko ngayon? Yun ang nasa heart niya, yun ang nasa puso niya. Nakakahiya kay Almighty Father. He created us in His image and likeness, tapos babaliwalain natin siya. Sa kanya lahat galing, tapos hindi natin siya sinusunod. Kung kayo, kaya anong maiisip ninyo? Pag may taong gano'n na sa inyo lahat galing, yung support sa inyo lahat galing, tapos, ang ginawa naman ng tao na yon, hindi ka sinunod. Yung tao na yon, he betrayed you. Anong gagawin mo ngayon? Masasaktan ka, diba? Si Almighty Father pa kaya? For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He ponders or observes or weighs all His
paths. Kita ni Almighty Father lahat ng mga decision natin. Kung ito ba ang gagawin ng anak ko, ito ang gagawin ng anak ko. Maraming mga option na nakikita si Almighty Father na gagawin. Pero alam niya kung anong decision na gagawin mo. Nakakaya kay Almighty Father, alam niya lahat. His own iniquities entrap the wicked man. Natatrap na tayo sa ating sariling gawain, nakadumihan. Tayo ang gumagawa ng ikakapahamak natin. And he is caught in the cords of his sin. Natatali tayo sa kasalanan. O hindi tayo makalayo, makaalis. Natrap na. He shall die for lack of instruction. Mamamatay ngayon siya. Dahil hindi siya nakikinig sa utos ni Almighty Father. Sa right decision making, ayaw niya. Gusto niyang sundin ang kanyang sarili. And in the greatness of his folly, he shall go astray. Dahil siya ay wicked, foolish siya, wala siyang wisdom. Anong mapapahamak siya, mapapalayo siya, maliligaw siya ng landas. Pag naligaw siya ng landas, napalayo kay Almighty Father dahil sa decision making niya ay baluktot, ayaw niyang tumingin kay Almighty Father, nalayo na siya. Hindi natin alam kung anong hanggang kailan ang buhay natin dito sa mundo. Yung iba kasi sasabihin na, hindi, pag malapit na lang. Saka ako hihingi ng kapatawaran pag malapit na lang yung buhay ko, on the edge or on the verge of dying. Yun na lang ang hingi ko. Hindi ganon. Kasi hindi natin alam. May mga tao na ano nangyayari sa mga tao. Bigla na lang, 'di ba? Hindi natin alam. Ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Akala kasi natin, hindi, matalino ako. Pag malapit na, saka ko hingi ng kapatawaran para makapunta ka ng heaven. Hindi ganun ang gagawin ni Almighty Father. Alam mo ni Almighty Father nasa isip ng tao. Kaya ang daming mga tao ang bigla na lang kinukuha ni Almighty Father. So yung mga tao na yun, natrap na sila, saan sila ngayon napupunta? Hindi sila nakakahingi ng tawad kay Almighty Father, hindi sila nakakapag-sorry, hindi sila nakakalapit kay Jesus Christ. Saan ang punta ngayon ng kaluluwa nila? Sa eternal damnation. Sayang. Sayang yung chances na binigay ni Almighty Father sa atin. Importante tayo kay Almighty Father kaya tinuturuan niya tayo. Marami siyang tulong sa atin at turo sa atin na hindi natin pinapakinggan at hindi natin sinusunod. Pinadala pa niya si Jesus Christ para pakinggan natin. Ayaw pa rin natin sundin. Dahil ang tao nagbubulag-bulagan. Gusto nilang makinig sa turo ng mali. Ayaw nilang magbasa ng Bible. Akala nila sila na yung magaling. Ang tunay na magaling, yung tao na may wisdom, may takot kay Almighty Father, yun ang maayos na tao. Hindi yung tao na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayanan. Kaya lagi tayo magpe-pray, lagi tayo nalapit sa tatay natin. Nalapitan natin in Jesus name, no? Pag magpe-pray tayo, gagamitin natin ang name ni Jesus para pakinggan tayo ng tatay natin. Dahil kung wala ang name ni Jesus, hindi tayo mapapansin ng tatay natin. Dahil si Jesus, siya ang burnt offering at siya na rin ang high priest. Sa Old Testament, may high priest, may burnt offering para makalapit ang mga tao kay Almighty Father, mapatawad sila sa kasalanan nila. Ngayon, ang high priest natin si Jesus Christ, para tayo mapapatawad sa kasalanan natin, si Jesus Christ na rin ang burnt offering at ang sin offering. Kaya kung wala si Jesus Christ, there's no salvation kung wala si Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa tatay natin. There's victory in Jesus. Thank you, and God loves us all so much.